Ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabyab. Good morning po, Captain Cayabyab, ma'am. Morning, Captain. Yes, good. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday and Sir Christian. At sa lahat po yung sumusubaybay sa inyong programa. Opo, ma'am, nitong nakaraang ilang araw lumabas po yung resulta ng administrative proceedings na isinagawa ng Philippine Coast Guard Internal Affairs Service dito sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. At mayroon nga po kayo na mga personnel na napatawan ng tinatawag na dismissal without honor. Pakipaliwanag nga po muna natin kung paano po ba ang magiging sistema pagka dismissal without honor na tinatawag. Yes, Ma'am Tuesday, tama po kayo. Nagkaroon po tayo ng masusi, patas at komprehensibong investigation dito sa ating po mga tauhan. So, 4 po na ating enlisted personnel ang nabigyan po ng hatol na dismissal without honor. So, ibig sabihin po nito, Ma'am Tuesday, they are dismissed from the service po. And then, yes po, tama po yan. So, ito pong 4 na ito ay sila po ang naging miyembro ng ating pre-departure inspection team. So sila po ang nag-inspect. Although nagkaroon po ng inspection that time, pero nakita po during sa investigation na meron pong pagkukulang sa pagsunod sa standard na pagkandak po ng inspection po natin. So naging pronouncement naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na in case na matapos po itong investigation na ito at makikita po na meron pagkukulang sa aming mga tauhan, definitely sanction would be given. And then, bukod po dyan, ay nagkaroon din po tayo ng sanction sa isa sa ating miyembro dyan. Nagkaroon po ng 1 rank demotion. So, ibig sabihin po na demote siya sa kanyang present rank. At yung station commander at acting station commander po ng Zamboanga ay nasuspend din po without pay. So, ibig sabihin po niya, nagkaroon po tayo ng role-based accountability. Ito pong ating enlisted personnel direktiba ay may direkta pong responsibilidad kung bakit nangyari po ito, pero hindi pa rin po natin isineset aside, Ma'am Tuesday, yung tinatawag po nating command responsibility and supervision. Kaya kasama po sa suspension itong 2 pong station commander po natin. Tama ba, ma'am? Suspension lang yung station commander na dahil, if I'm not mistaken, more than 60 yung nasawi. Tapos yung sibak ay 3. Tapos 4. suspension yung kanilang commander. And station 4 po assistant. ang na-dismiss 4 sa yung ating dismiss. dyan, Sir Christian. Actually, itong station commander, the time of incident ay naka-leave po ito. So, authorized naman po ang kanyang leave. So, wala po siya sa trabaho that time. Pero, nakikita pa rin po ng Philippine Coast Guard yung tinatawag po nating command responsibility. So, kasama rin po siya sa sinuspend po natin. Pero again, yung sa 4 na enlisted personnel na na-discharge or na-dismiss from the service, meron po silang direktang responsibilidad dito sa pangyayaring ito. So although they are enlisted, pero ang nakikita po ng command dito is yung tinatawag po nating role-based accountability. Sino po ba ang may direktang involvement o responsibilidad sa nangyaring ito? Again, Ma'am Tuesday and Sir Christian, may due process naman po ito, although it is a administrative proceedings, they can still appeal dito sa ginawang sanctions. But definitely, kahit may ongoing appeal po sila or mag-a-appeal po sila, kailangan pa rin po nating i-implement itong mga sanctions na ito. Yun. Pag sinabi mong dismissed without honor po. Apo, hindi na sila kailanman pwedeng makapasok sa Philippine Coast Guard, ma'am. Yes, tama po kayo, Ma'am Tuesday. Yun ang masaklap doon, Mayroon pa rin palang ganitong mga insidente na para bang nagiging, siguro yung ating mga personnel parang, paano ko ba i-describe yun, Christian? Parang Yung pinapayagan, yung mga overloading, yung mga ganun, pinalalampas. Hindi ko alam, siyempre siguro hindi naman intentional talaga na hindi, kaya lang yung nakakaligtaan siguro yung kanilang mga responsibilidad, ma'am? Ma'am Tuesday, tama po kayo. Meron po tayong sistema sa pagkakandak po ng pre-departure inspection. At isinagawa naman po ng ating mga tauhan yan. So ang nakikita lang po natin is yung pagkukulang sa pagsasagawa. At pag-observe o pag-implement na itong mga pamantayan na to. So nakikita po ng Philippine Coast Guard na
wala pong mabigat na parusa ang makakapawi po kasi sa Exactly. sakit at Totoo. nararamdaman po ng mga pamilya, particularly po yung mga nawalan. Oo. So ang tanging magagawa lang po ng Philippine Coast Guard is to ensure na merong transparency, accountability, and institutional reform. Kaya ito po tinitiyak po natin yung hustisya sa pagkakaroon po ng ganitong administrative proceedings ito sa aming mga tauhan. Meron pong pananagutan or accountability at meron po kaming konkretang reforma upang hindi na po mangyari itong parehong Yun ang insidente. importante. At muling pagtitiyak po, Ma'am Tuesday, na ang kaligtasan po ng publiko ang pinakamataas po na pamantayan ng Philippine Coast Guard. Oo. Captain, para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano yung nakita ninyong pagkukulang nitong apat na sinibak sa pwesto? Ano yung naging kapabayaan kaya nangyari itong insidente? Well, ang nakikita po natin dito, Sir Christian, no, is yung hindi po pagsasagawa ng independent na inspection. Kasi nababanggit ko po yan, Sir Christian, during my interview, na we are reliant on the submission ng kapitan ng kanyang Master's Declaration of Safe Departure. Yang sa MDSD na po yan, kasama po yung manifesto ng Opo. pasahero at yung crew list, yung Right. kargamento, pag-check po ng lashing kung tama po ba, pag-check po ng mga weather updates kung na-ensure ba nila. So yan po ang dapat kasama dito sa MDSD. Pero kung makikita po natin, Ma'am Tuesday and Sir Christian, based po sa mga recovered bodies, survivors, and even yung missing, meron po tayong naitala na mga pasahero at mga individual na wala po sa manifesto. Yun Kasi nga supposedly po yan, lahat po ng sasakay sa barko ay nasa manifesto. So naging klaro po ang ebidensya dito. Nagkaroon po tayo ng mga pasahero na wala po sa manifesto. So yun po ang nakikita pong pagkukulang para po sa aming mga tauhan. And yun pong na-demote po na isa, although hindi po siya directly involved doon sa pagkakandak po na investigation, siya po ay duty office watch. So nasa opisina lang po ito. So ang nangyari po, Ma'am Tuesday and Sir Christian, lahat po ng duty section, the time of the incident, were given sanction. Ayun. Nababanggit nyo yung mga pasahero, ano po. Habang nag-uusap tayo ngayon, ma'am, ilan po ba talaga yung final list noong mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3, pasahero at mga tripulante? Okay, Ma'am Tuesday, ito pong data is again a live data po, no? So it may change pa rin po kasi kahit natapos na po yung ating diving operation, the search and rescue will still continue and even the coordination with the local government units. So as we speak, 293 po ang ating survivors, 65 po ang ating recovered bodies, and 14 po ang ating missing pa rin. So a total of 372. 372. At dyan sa 372 na yan, ma'am, ano yan? Overloaded na ba yung bilang na yan? O hindi naman? Kaya lang yung iba lang dyan ay hindi nakalagay sa manifesto? Well, kung i-check po natin or i-base natin doon sa passenger ship safety certificate na ibinigay po sa atin during the MDST or your Master's Declaration of Safe Departure, 376 po ang authorized persons on board. Kasama po ang pasahero at saka yung crew. Pero kung makikita po natin sa bilang po natin ngayon, ito po ay consolidated data galing po sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, sa PNP SOCO na nagbibigay po yung pamilya ng kanilang mga DNA samples, and even yung City Disaster Risk Reduction Management Office. So a total of 372, hindi pa rin po sobra doon sa 376 Right. na nakalagay po sa passenger ship safety certificate. So again, this 372, Ma'am Tuesday, clear ko lang po, this is a live data, posible pa rin po ito magbago, hanggang ongoing pa rin po ang ating operation. Opo. Tinapos nyo na po, I understand, nung Friday, yung diving operations. Ano po ang basis para tapusin na yung diving operations po? Well, actually February 23 natapos po and we just did the re-swiping procedure. Usually ginagawa po talaga natin 'yan pag meron tayong hinahanap diyan. So we were able to recover 22 bodies that time of the diving operations. Bakit po natin tinatapos? Halos nahalugog na po o nasuyod na po
ng ating mga 100%. technical wreck divers ang kabuuan po ng barko. And that's the reason, Ma'am Tuesday, we were able to recover 22 bodies, no? At yung pinakahuli po dyan ay nakita po natin sa may car deck. So despite na nahulugog at natapos na po itong kabuuan ng barko, nagkaroon pa po tayo ng 3 araw na reswiping. So ibig sabihin po nito, dinaanan po nila ulit yung mga lugar o yung kabuuan po ng barko na just ensuring po na wala po talaga tayong naiwan na mga individual na posibleng na-trap po. Pero ma'am, yung search and rescue operations katulad na nabanggit nyo, nagpapatuloy, hanggang kailan ito? We couldn't give a timeline, Sir Christian po. We are still hopeful. Kaya patuloy pa rin po ang ating coordination with the local government units and even yung mga coastal communities, yung mga mangingisda po, at even yung mga iba't ibang ahensya. Meron po kasi tayo mga previous stories, Sir Christian. Even 1 month na nawawala, minsan napapadpad po sa ibang lugar o isolated areas. And then late lang po tayo na i-inform and buhay pa rin po. And we are very optimistic na meron pa rin po tayong makikita. So based on our previous stories, that's the reason why the Philippine Coast Guard are still hopeful na meron pa rin po tayong makikita ng mga buhay po at maibalik po sa kanilang mga pamilya. Sana nga. Ma'am, itong 14 na missing, ito ba ay base dun sa manifesto o dun sa accounts ng mga kamag-anak na nagsasabing nawawala yung kanilang kamag-anak? Kasama po yan lahat, Sir Christian. Actually, 11 dyan yung nasa manifesto, yung pasahero. 6 din yung wala sa manifesto na pasahero at 4 yung nasa crew list po. And then meron pa rin po tayong 7 na na-recover pero unidentified pa. Alright. Ayun. Yung captain ba? Anong balita? Oo nga. Well, Sir Christian, missing pa rin po ang report po Missing. sa atin sa captain po ng barko. Ayun. Opo. So far, ma'am, linawin lang natin para maintindihan ng ating mga kapuso. Ito po sa Philippine Coast Guard na investigation ay administrative proceedings. Iba naman kasi po yung sa criminal. Ano po? Yes, tama po kayo. Ito pong pinag-uusapan po natin is administrative liability lang po Yan. ng aming po mga tauhan. So ang pananagutan po ng shipping company, civil man or criminal ay hiwalay po sa isinagawang investigation po ng ating ahensya. Opo. Doon sa criminal liabilities naman na Captain Kayabyab, ma'am, syempre ongoing pa rin yata yung investigation nila dyan para malaman sino yung dapat managot, ganyan. May ano po ang participation dyan ng Philippine Coast Guard dyan sa ginagawang criminal investigation? Well, the Philippine Coast Guard is fully cooperative dito, Ma'am Tuesday. Lahat po na nakuha po nating datas, information, and evidence sa mga isinasagawa po nating operations ay ibinibigay rin po natin sa ahensya po na nakatutok nito sa investigasyon na ito. And rest assured naman po na, again, ang layunin po natin is to give justice to the family, magkaroon po ng accountability sa ating mga tauhan, at hindi na po mangyari ang ganitong insidente. Yun ang mahalaga doon no? Yung adjustments po na gagawin ng Philippine Coast Guard para hindi na maulit yung ganitong mga insidente. Yes, tama po kayo, Ma'am Tuesday. Opo. Madako po ako, naalala ko, Christian, may nabasa ako dito sa ating report ito ng ating reporter, yung mga mangingisda na hinaras na naman dyan sa Baho de Masinloc. Nagpadala daw po kayo ng mga barko ng Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc at saka kasama yung mga barko ng BFAR, ma'am. Yes, tama po kayo. Hindi natin iiwan yung area na iyan. Yan naman po ang naging direktiba po rin po sa atin ng ating Pangulo na gabayan po at tulungan po ang ating mga mangingisda, and we will be ensuring the conduct of our law enforcement operations po dyan through the deployment po ng ating mga barko. Okay. So far, ilan po yung barko ng Coast Guard dyan na nagbabantay para maprotektahan yung ating mga mangingisda na pumapalaot dyan? Ma'am Tuesday, on that question, babalikan ko po kayo. I don't have the record as we speak lang po. I can get back to you po. Okay. Ma'am, may bala ako, mabilis lang to. Last question sa akin. Merong kayong advisory kahapon na mag-ingat daw yung mga gustong pumasok sa PCG, mga aplikante, na walang bayad dahil may nahuli sila noong isang araw. Again, ulit, Mamo, Naniningil. na illegal recruiter sa Anak ko PCG. Parang ilang taon na to, ngayon may nahuli na naman. Ma'am, tama ba? Libre ang pagpasok at pag-apply sa PCG? Yes, tama po kayo, Sir Christian. Wala pong bayad ang pag-a-apply po sa Philippine Coast Guard.
in case po na meron pong babayaran yung ating aplikante is kung magpo-proceed na po sila sa tinatawag po nating medical examination. Pero yung pag-submit ng document, ang pag-apply po ay wala po yung bayad. Yung bayad daw ma'am dun sa ano ba, enlistment sa islat. Bakit ma'am may ganun? Parang ilang taon na yun. Mahirap ba talaga makapasok sa Philippine Coast Guard? Kaya may mga ganong mga fixers. Well, based po doon, Sir Christian, if I could just refer na lang po yung previous year ng recruitment po natin, we have like a 4,000 vacant slot. Pero ang nag-apply po sa atin ay halos 44,000 nationwide. So naging masusi po talaga ang ating recruitment dyan. Kaya patuloy po ang ating pagpapaalala dahil meron pa rin pong iilan na nagtitake advantage dito sa mga aplikante na gusto po talaga pumasok sa Philippine Coast Guard. Again, ang application po natin, they can access and upload their documents sa ating designated na social media platform. Ang nag-reason po why we become more digitalized po is para wala po maging gastos Tama. yung ating mga aplikante na hindi na po kailangan pumunta sa mga opisina po ng Philippine Coast Guard. Kaya po patuloy ang ating reminder na wala pong bayad ang pag-apply po sa Philippine Coast Guard. So parang ida-download lang nila yung application form, tama po ba ma'am? O Fill doon na out. mismo, online registration na doon, application? Tama po kayo, Ma'am Tuesday. Online registration, online application, and yung pag-upload po ng documents ay doon din po sa portal na ibibigay po natin. Yun, So, para wala ng physical contact doon walang sa mga katotohanan fixer. na yung reserve yung slot, sigurado na yung slot mo para makapasok. Walang ganun ma'am, ano? Wala po tayong reserve slot dyan, Sir Question, kasi lahat po sila ay dadaan po sa proseso sa pag-exam Ayun. and then pagkakandak po ng physical fitness test. So lahat po yan dadaanan nila. So hindi po nila kailangan magbayad kasi merit-based application po ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Since we have a very few slots for these thousands of applicants po, so kailangan po talaga nagiging masusi ang ating proseso. So again, wala pong bayad ang pag-apply po sa Philippine Coast Guard. Ayun. Malinaw. Yun lang, oo. Ay kaya yung mga kababayan natin, pag may nag-alok sa inyo, wag nyo nang patulan kasi wala pong ganun, walang mag-aalok sa inyo. Kayo mismo ang mag-a-apply through online. Saka sa dami naman para 44,000 yung Oo. nag-apply. 4,000 lang yung bakante. Eh kaya nga siguro may mga Sumusubok. sumusubok na gustong mapasok agad, gagamit ng fixer. Hindi nila alam, maloloko lang pala sila doon. At saka wala palang ganun. Wala namang ganon. Ayun, Anyway. malinaw na. At saka, if I may suggest, Ma'am Tuesday, Opo. i-report po sa Philippine Coast Ayan, Guard. No? Kung meron po tayong aplikante na nakakaranas po ng ganyan, ay i-report po kaagad sa amin. And kung amin man pong tauhan yan, definitely, we are very strict in implementing the discipline po sa aming mga tauhan. So i-report po kaagad para mabigyan naman po ng kaukulang investigasyon at action po. Okay. Ayun. Yun lamang po sa ngayon, Mama Noemi. At sa susunod po ulit, makikipag-ugnayan po kami ulit sa inyo. Salamat po sa Captain. oras, Captain. Yes, anytime po, Ma'am Tuesday, Sir Question, and happy Sunday po. Good morning. Happy Sunday po.